Mi Amor Tales presents Bought by a Billionaire. Written by Jan B. Tara na! Matigas na utos ni Mr. Boras kay Christine. Ate! Malungkot na pagtawag naman sa kanya ng kanyang kapatid na si Colleen mula sa kanyang likuran. Humarap siya rito bago nagsalita. Huwag matigas ang ulo mo kay Tita Myrna, ha? Ayusin mo rin ang pag-aaral mo. Tatawag ako at dadalaw kapag maayos ng lahat. Tumango ito at saka siya niyakap ng mahigpit. Pinatuloy niya muna ito sa pinsan ng kanilang ina na si Tita Myrna habang wala siya. Mag-ingat ka, ate. Tawagan mo ko. Pakiusap nito. Lalo pang hinigpitan ni Christine ang yakap sa kapatid bilang tugon. Pagkatapos nilang maghiwalay ay sumunod na siya sa mga lalaki palabas ng bahay at sumakay sila sa isang itim na van. Ano po bang magiging trabaho ko, Mr. Boras? Tanong niya sa matanda habang nasa biyahe sila. Huwag ka na nga magtanong. Sasabihin ko rin sa'yo pagdating natin sa mansyon. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa ospital at huwag mo na rin itanong kung bakit. Iritableng sagot nito kaya nanahimik na lang siya sa buong biyahe. Nang makarating sila sa harap ng malaking mansyon pagkagaling nila ng ospital, ay lumabas na ang mga kalalakihan mula sa van kasama na si Mr. Boras. Sumunod ka sa amin at huwag kang magsasalita hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Mr. Boras at wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. 3 buwan nang hindi nakababayad sina Christine sa mga utang nila sa loan shark na si Mr. Boras. Nabaon sila sa utang dahil sa mga gastusin sa ospital nang maaksidente ang kanilang ina at ma-comatose. Sa kasamaang palad ay pumanaw rin ito noong 1 buwan. At dahil hindi siya makabayad ay sapilitin siyang kinuha ng mga ito para sa isang trabaho na magbibigay daan para makabayad siya sa mga utang nila. Ayusin mo sarili mo at uulitin ko sa iyo, Christine. Huwag kang magsasalita at mananahimik ka lang sa tabi ko. Naiintindihan mo ba ako? Masungit nitong sabi. Naiintindihan ko po, Mr. Boras. Mahinang sagot niya at saka bahagyang inayos ang sarili bago sila pumasok sa loob ng mansyon. Naglakad sila papasok at tila anino nakasunod siya sa mga ito. Napaawang ang bibig niya nang makita kung gaano kalawak ang mansyon pagpasok nila sa loob. Maliwanag ang buong lugar dahil napapalibutan iyon ng malalaki at maliliwanag na chandelier. Napatigil lamang siya sa paghanga nang tumigil ang mga lalaki sa paglalakad sa harap ng malapad na hagdan. Tila may hinihintay ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay unti-unting bumaba ang isang lalaki at isang matandang babae na nasa likod nito. Magandang gabi po, senyorito. Nakangiting bati ni Mr. Boras sa papalapit na lalaki na hindi sumagot at nagpatuloy lang sa pagbaba ng hagdan. Pagdating nito sa harapan nila ay hindi maiwasang mabighanin ni Christine sa itsura ng lalaki. Maputi ito at matangkad. Nakahawi ang buhok nito paitaas, kaya naman halata ang matalim na kurbada ng muka at ang matangos nitong ilong. Nakasuot ito ng mahabang polo at itim na pantalon na tinernohan ng itim ding sapatos. Nagtama ang mga mata nila pero agad din siyang umiwas nang mailang siya sa matalim nitong tingin. Kumabog ang dibdib niya. Sa buong buhay niya ay maraming klase ng lalaki na siyang nakita. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil lang sa iisang lalaki. Hindi pamilyar sa kanya ang emosyon na iyon, kaya't pinilit niyang ikalma ang sarili. Sigurado ka bang walang sakit yan? Seryosong baling nito kay Mr. Boras. Wala po, senyorito. Kahit ang pamilya niya ay wala rin pong naging malalang sakit. Bukas po ay ipapadala rito ng mismong ospital ang result ng lahat ng test na ginawa kay Christine. Sagot ni Mr. Boras na ngayon ay nasa likod na niya. Napagtanto niya na rin kung bakit ninala siya ni Mr. Boras kanina sa ospital at pina-check up ng ilang beses. Iyon ay para masiguradong nasa mabuting kondisyon ang kalusugan niya. At sigurado kang maluwag sa loob niya pagpunta niya rito. Dagdag na tanong ng lalaki. Opo, senyorito. Sagot ulit nito. Bumalikwas naman ang tingin si Christine sa kanyang likuran upang bigyan ng masamang tingin si Mr. Boras. Hindi siya makapaniwala sa pagsisinungaling nito. Sigurado ka?
paninigurado ng tinatawag nitong senyorito. Akma siyang magsasalita para sabihin na pinilit lang siyang magpunta sa lugar na yon. Pero lumapit si Mr. Boras sa bandang tenga niya at saka bumulong. Hindi ba't gusto mong malaman kung ano magiging trabaho mo? Kita mo yung bilyonaryong lalaki na yan na nasa harapan natin. Kailangan mo lang namang dalhin sa sinapupunan mo ang magiging anak niya. Nanigas ang katawan niya sa narinig. Sasagot sana siya pero muli itong nagsalita. Ayaw mo ba? Gusto mo bang kunin namin ang kapatid mo bilang kapalit mo? Kung ayaw mo mangyari yun, sabihin mo sa kanya na pumunta ka rito dahil gusto mo. Utos nito. Napuno siya ng galit sa dibdib at naikuyom ang mga kamao. Nais niyang tumanggi pero sa isang banda ay naalala niya ang kapatid. Mas pinili niyang siya na lang ang mahirapan kaysa ito. Kaya sa bandang huli ay sumunod na lamang siya sa gusto ni Mr. Boras. Nagpunta po ako rito dahil gusto ko. Napipilitan niyang sabi sa lalaki. Nagtama ang mga mata nila, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nag-iwas ng tingin. Sa kanya nagaling, senyorito. Hindi namin siya pinilit. Nakangising sabat ni Mr. Boras na tumabi na sa kanya. Iabot mo sa kanya ang bayad, Manang Lucy. Utos ng senyorito sa matandang babae na nasa likod nito na may hawak ng isang bag. Magalak iyong tinanggap ni Mr. Boras. Binuksan nito ang bag at lalo pang lumapad ang ngiti nito nang makita ang laman niyong pera. Maraming salamat po, senyorito. Pwede ka nang umalis. Malamig na utos ng lalaki at mabilis namang sumunod si Mr. Boras kasunod ang mga tauhan nito. Nilagpasan lang siya ng mga ito na tila ba hindi siya kilala pero hindi naman siya nadismaya. Hindi naman siya umaasang may good manners at right conduct ang mga ito. Naiwan siya, ang senyorito at ang matandang tinawag nitong Manang Lucy. Hindi naman siya mapakali dahil sa katahimikan na nakapaligid sa kanila. Dalhin mo na siya sa kwarto, Manang. Biglang sabi ng lalaki bago ito muling pumanhik ng hagdan papuntang ikalawang palapag ng mansyon. Nakangiting tumango ang matanda at saka kinuha sa kamay niya ang bitbit niyang bag. Wag na po, ako na po magdadala. Pagtanggi niya at saka niya binawi ang bag na nasa kamay na ng matanda. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Mabait na tugon ni Manang Lucy. Umakyat rin sila sa hagdan at nagtungo sa isang kwarto sa kasalungat na direksyon kung saan nagtungo ang lalaki kanina. Binuksan ng matandang babae ang pinto ng kwarto kaya pumasok siya. Ito magiging kwarto mo. Dito ka muna hanggat hindi ka pinapatawag ng senyorito. Naiintindihan ko po. Wala ka bang itatanong? Tanong nito. Bahagyang napaisip siya. Marami siyang gustong itanong pero sumuko na lang siya dahil alam niya na kahit ano man ang mangyari ay wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod sa mga utos ng mga ito. Wala po. Mapait ang ngiting tugon niya. Ngumiti rin ang matanda sa kanya. Magpahinga ka na kung ganon. Isara mo ang pinto pero wag mong ilak. Paalala na ito na tinanguan lang niya. Paglabas ng matanda ay inikot niya ang kwarto para suriin iyon. Malaki ang kwarto. May sarili ring banyo at malaki ang kama. Habang sinusuri ang kwarto ay bigla naman siyang nakaramdam ng gutom. Kaya napaisip siya kung paano siya kakain dahil hindi naman siya pwedeng lumabas ng kwarto. Sa huli ay pinili na lamang niyang ayusin ang mga gamit niya para hindi maramdaman ang gutom. Pagkatapos niyang mag-ayos ng gamit ay tinawagan niya ang kapatid niyang si Colleen. Ayos ka lang ba ate? Nag-aalalang tanong ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Oo Colleen, huwag kang mag-alala. Ikaw, kamusta ka? Tanong niya pabalik. Maayos naman ako ate. Pinatuloy ako ni Tita Mirna sa isang kwarto sa bahay nila. At mabait din naman ang mga anak niya sa akin. Mabuti naman. Basta, tawagan mo lang ako kung may maging problema ka ha. Huwag mo akong alalahanin ate. Mas nag-aalala nga ako sa iyo eh. Sinabi ba ni Mr. Boras kung ano magiging trabaho mo sa lugar na yan? Nag-aalala nitong tanong. Natahimik siya. Naisip niya na mas mainam na hindi nito alam ang tungkol sa magiging trabaho niya para hindi na rin ito mag-alala. Kasambahay, magiging kasambahay ako ng senyorito nitong mansyon. Mahina niyang sabi dahil hindi siya sanay na magsinungaling dito. Ganun ba? Mabuti naman ate.
Ang akala ko talaga kung anong ipapagawa sa'yo ni Mr. Boras. Kung nagkataon talaga, baka ay pinapulis ko ng kalbong matanda na yon. Sagot nito na tinawanan niya. Basta, huwag ka na mag-alala sa akin ha. Tatawag ako palagi sa'yo at kung papayagan din nila ako, dadalaw ako. Naiintindihan ko ate, pero hanggang kailan ang trabaho mo riyan? Uuwi ka rin naman agad, di ba ate? Hindi pa ako sigurado, pero sasabihan kita kapag alam ko ng lahat. At huwag ka nang masyadong mag-alala dahil kaya ko naman ang sarili ko, Colleen. Sagot niya. Natahimik naman bigla ang kapatid niya sa kabilang linya. Paano kung magtrabaho na lang din ako ate para mabilis tayo makabayad sa mga utang natin? Sabi nito kaya hindi niya napigilan ang magtaas ng boses. Anong pinagsasabi mo, Colleen? Ano, titigil ka sa pag-aaral mo para lang kumita ng pera? Gusto lang kitang tulungan ate. Malungkot na wika nito kaya pilit niyang ikinalma ang sarili. Alam ko, Colleen, pero mas makakatulong sa akin kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Alam mo naman na yun din ang ipinangako ko kay mama bago siya nawala, hindi ba? Kaya gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Pero paano kung dahil sa akin, baka lalo kang mahirapan ate? Tigilan mo na nga yung iniisip mo na yan, Colleen. Kahit kailan, hindi ka naman naging pabigat sa akin. At lalo ngayon na tayong dalawa na lang ang magkasama. Kaya dapat ay mas lalo nating tulungan ang isa't isa. Ang gusto ko lang na gawin mo ay pagbutihin mong pag-aaral mo. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko ate. Pagsuko nito. Mabuti naman. Kung ganon, ibababa ko na to para makapagpahinga ka na rin. Mag-iingat ka palagi ha? Oo ate. Basta tawagan mo lang ako kapag may oras ka ha. Maghihintay ako. Oo sige. Sagot pa niya bago putulin ang tawag. Pagkatapos niyon ay pumunta siya sa banyo para maghilamos. Nakita niya sa salamin ng sarili at nalungkot nang makita ang payat niyang katawan. Lalong lumalim ang bilugan niyang mga mata. Ang buhok niya na hanggang balikat ang haba ay unti-unti nang natutuyo dahil hindi niya iyon lubos na naaalagaan. Namana niya ang matangos na ilong mula sa ina at iyon ang paborito niyang parte ng mukha niya. Pero sa kabuuan, mas mukha siyang matanda kung ikukumpara sa edad niya, kaya iniwasan na lang niya ang refleksyon sa salamin dahil hindi siya masaya sa itsura niya sa kasalukuyan. Kinabukasan, maliwanag na nang magbukas ng mga mata si Christine. Umupo siya sa kama at napahawak sa kanyang tiyan dahil sa gutom. Nang tumayo siya ay napagdesisyonan na lang niyang maligo muna. Paglabas niya ng banyo ay nadatnan niya ang matandang babae na ibinaba ang tray ng pagkain sa mesang malapit sa kama. Maraming salamat po. Wika niya. Ngumiti lang ang matanda. Aalis na sana ito pero natigilan ito dahil sa kanyang pagtatanong. Manang, ano po kayang pwede kong itawag sa inyo? Okay lang po ba ang Manang? Tawagin mo na lamang akong Manang Lucy. Sagot ng matanda. Ako po pala si Christine. Maraming salamat po ulit sa pagkain. Pagpapakilala niya rito. Ngumiti lang si Manang Lucy bago ito muling lumabas ng kwarto. Lumipas ang 1 linggo at ganoon lamang umiikot ang mga araw niya. Hindi sila gaanong nag-uusap ni Manang Lucy at ngiti lamang ang sagot nila sa isa't isa. Sa loob din ng 1 linggong iyon ay hindi pa niya ulit nakita ang lalaking tinatawag nilang senyorito. Lunes ng gabi at naghihintay siya sa pagdating ni Manang Lucy. Biglang bumukas ang pinto kaya napaupo siya sa kama. Kayo po ba yan, Manang Lucy? Magilaw niyang tanong pero nagulat siya nang ang senyorito ang pumasok. Diretso itong sumampa sa kama at hinawakan ang mga kamay niya para ihaga sa kama. Nakakulong ang katawan niya sa gitna ng mga binti nito kaya hindi siya makaalis. Diretso itong nakatingin sa mga mata niya. Bakit mo ko iniwan, Jade? Malungkot na bulong nito at naamoy niya ang alak sa hininga nito. Unti-unting nangilid ang mga luha nito at tuluyang bumagsak sa mukha niya. Nalilito siya sa mga nangyayari nang biglang maramdaman niya ang pagluwag ng pagkakahawak ng senyorito sa kanya. Pagkatapos ay napasinghap siya nang bumagsak ang mabigat nitong katawan sa katawan niya. Senyorito? Nagtatakang untag niya rito pero hindi ito sumagot.
Nang tingnan niya ito ay malalim na ang tulog nito habang nakapaibabaw pa rin sa kanya. Marahang itinulak ni Christine ang lalaki at nahulog ito sa tabi niya. Pagkatapos ay tumayo siya para ayusin ang sarili. Muli niya itong tiningnan bago niya kinumutan. Alam niyang bawal pero lumabas pa rin siya ng kwarto. Nagbabaka sakali siya na makita si Manang Lucy para hingan ito ng tulong. Nakakailang hakbang pa lang siya nang magkasalubong sila ng matanda sa hagdan. "Christine, bakit lumabas ka ng kwarto?" Kalmado pero nagtataka nitong tanong. "Manang, nasa kwarto po kasi ang senyorito." Paliwanag niya. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa narinig. "Anong ginagawa ng senyorito sa kwarto mo?" "Hindi ko po rin alam pero mukhang marami po yata siyang nainom." "Naku po, Diyos ko. Halika, samahan mo ko. Tulungan mo kung ihatid siya sa kwarto niya." Wika nito at nagmamadali itong nagtungo sa amo nila. Nakipagsabayan naman siya sa paglakad ng matanda. Nang makarating sila sa kwarto ay pinagtulungan nilang buhatin sa magkabilang braso ang lasing na lalaki. Hinatid nila ito sa kwarto nito at maingat na inihiga sa kama. Naramdaman ni Christine ang mainit nitong katawan. "Manang, may lagnat po yata ang senyorito." Nag-aalala niyang sabi. Ginamit ng matanda ang palad nito para pakiramdaman din ito sa noo. "Mainit ka siya. Hintayin mo ko at kukuha lang ako ng gamot para sa senyorito." Wika nito bago lumabas ng kwarto. Naiwan naman si Christine na alanganin na nakatayo sa gilid. Habang hinihintay si Manang Lucy, ay naisip niyang kumuha ng maliit na lalagyan ng tubig at towel sa banyo ng kwarto. Saka maingat na pinunasan ang mukha ng lalaki. "Pasensya na po, senyorito, kung hahawakan ko po kayo. Pero kailangan ko po kayong punasan para lumabas po ang init ng katawan ninyo." Mahinang sabi niya sa lalaking wala pa ring malay. Itinuloy niya iyon hanggang sa banga kamay nito. Ilang minuto lang ang lumipas ay muling bumalik si Manang Lucy sa kwarto na may dalang baso ng tubig at isang tableta ng gamot. Tinulungan niya ito sa pagpapaupo sa lalaki sa kama. Tila naalimpungatan ng lalaki, kaya naman sinamantala iyon ng matanda para isubo ang gamot sa bibig nito. Pagkatapos ay pinainom ito ng tubig. Hiniga nila ito ulit at saka kinumutan. "Maraming salamat sa tulong mo, Christine." "Walang anuman po, Manang. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala sa senyorito." "Sige po, Manang. Magpahinga ka na ha, at maaga pa tayong aalis bukas." "Saan po tayo pupunta, Manang?" "Sa ospital." Tipid na sagot nito. Nagulat siya sa narinig. Ilang araw niya ring nakalimutan ang tungkol sa trabaho niya para sa lalaki at nang maalala niya iyon bigla, ay bigla siyang nabalot ng kaba. "Manang?" Pagtawag niya sa matanda na abala sa paghilamos sa katawan ng lalaki. "Ano yun, Christine?" Tanong nito nang tumigil sa ginagawa at saka lumingon sa kanya. "Wala po. Tutuloy na po ako sa kwarto ko." Pagpapaalam na lang niya. Nais niya sanang tanungin ang matanda tungkol sa prosesong gagawin sa kanya. Pero hindi niya alam kung saan mag-uumpisa kaya pinili na lamang niyang manahimik. "Magpahinga ka na, Christine." "Kayo rin po, Manang." Sagot niya at saka bumalik sa kanyang kwarto. Pagdating doon ay humiga siya sa kama at pinilit na matulog na lang para hindi na siya mag-isip tungkol sa mangyayari bukas. Kinabukasan, nagbiyahe sila ni Manang Lucy papunta sa ospital. Habang nasa biyahe ay hinawakan ng ginang ang kamay niya. Naisip niya na baka napansin ng matanda ang maputla niyang muka, kaya naman bigla itong nag-alala para sa kanya. "Ang lamig ng kamay mo, Christine. Ayos lang ba ang pakiramdam mo?" Pilit siyang ngumiti bago sumagot. "Okay lang po ako, Manang Lucy. Kinakabahan lang po siguro." "Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako." "Salamat po." Sagot niya. Naramdaman niya ang lalong paghigpit ng hawak ni Manang Lucy sa kamay niya, kaya kahit paano ay naikalma niya ang sarili. Nang makarating sila sa ospital ay agad siyang inasikaso ng mga doktor. Magalang din ang mga ito sa kanya. Naisip niyang marahil ay kilala ng mga ito ang senyorito at may mga hinabilin ang lalaki sa mga ito, kung kaya't sobra-sobra ang pag-aasikaso ng mga ito sa kanya. Matapos sumailalim si Christine sa maraming tests, ay inalalayan siya ng mga doktor sa isang pribadong kwarto.
Pagpasok nila ay pinaupo siya ng isang nurse sa isang maliit na kama na nasa gitna. Mag-uumpisa na po tayo sa proseso, Miss Christine. Wika ng babaeng doktor na umupo sa tabi niya. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatakip ito at nakabalot rin ang buo nitong katawan. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya naman napatingin na lang siya sa direksyon ni Manang Lucy. Ngumiti ang matanda sa kanya, kaya naman nabuhayan siya ng loob. Hiniga siya ng nurse sa kama pagkatapos. Relax lang po kayo, paalala ng doktor. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin siya sa proseso. Inalalayan siya ni Manang Lucy palabas ng ospital hanggang makarating ni sila sa sasakyan. Maayos bang pakiramdam mo, Christine? Nag-aalala nitong tanong nang makaupo na sila sa sasakyan. Opo, Manang. Tipid naman niyang sagot. Kung gusto mo, pwede mong ihiga ang ulo mo sa balikat ko para makatulog ka sa biyahe. Alok nito pero nahihiya siyang tumanggi. Hindi na po, Manang. Okay lang naman po ako. Huwag ka nang mahiya, Christine. Dagdag pa nito at saka maingat na inhiga ang ulo niya sa balikat nito. Maraming salamat po, Manang Lucy. Umidlip ka na. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo sa mansyon. Sige po, Manang. Mahina niyang sagot at saka ipinikit ang kanyang mga mata at hindi niya namalayan na nakatulog siya. Sa loob ng ilang buwan ay nagpabalik-balik sila sa ospital at hindi nagtagal ay nagdalang tao na rin siya sa wakas. Siguradong matutuwa ang senyorito kapag nalaman niya ito. Masayang wika ni Manang Lucy. Pauwi sila ngayon galing ospital matapos kumpirmahin ang doktor na buntis na siya. Sa tingin niyo po, Manang? Alangan naman na sagot niya. Oo naman, lalo na kapag nalaman niyang triplets ang magiging anak niya. Sana nga po. Christine, huwag ka na masyado mag-alala. Hindi naman ipinapahalata ng senyorito. Pero ginagawa niya ang lahat para maging maayos ang kalagayan mo. Hindi nakasagot si Christine. Aminado siyang tama ang sinabi ng matanda. Maasikaso ang mga trabahador ng senyorito sa kanya at mabait lahat ang mga ito sa kanya. Ang senyorito lang ang suplado sa mansyon. Madalas niya lang itong makita tuwing aalis siya ng mansyon, pero palagi itong nakasimangot sa kanya. Hindi rin ito sumasagot sa kanya tuwing binabati niya ito. Hindi naman malaki ang inaasahan niya dito, pero kung ngingiti lang ito sa kanya, naisip niya na magiging mas maayos ang pamamalagi niya sa mansyon. Pagdating nila ay dumiretso si Christine sa kwarto para magpahinga sana. Umupo siya sa kama at maingat na hinimas ang tiyan niya. Hindi niya alam ang nararamdaman. Naudlot ang pag-iisip niya nang kumatok si Manang Lucy sa pinto. Papasok ako, Christine. Wika ng matanda mula sa labas ng kanyang kwarto. Sige po, Manang. Sagot niya pabalik. May dala itong tray ng pagkain para sa kanya. Ipinahanda ito ng senyorito. Bilin din niya na paliguan at ipaghanda kita ng maligamgam na tubig sa bathtub. Hindi na po, Manang. Kaya ko naman po ang sarili ko. Pagtanggi niya. Utos iyon ng senyorito Christine. Naiintindihan ko po. Pagsuko niya, ngumiti naman ang matanda bago nito ibinaba ang tray ng pagkain sa mesa at saka nagtungo sa kanyang banyo. Pagkatapos ng ilang minuto ay inalalayan siya ng matanda papasok sa banyo at saka maingat na iniupo sa bathtub. Maligamgam ang tubig kaya naman kumalma ang katawan niya. May masakit ba sa'yo, Christine? Tanong nito habang binabasa ang buhok niya mula sa kanyang likuran. Wala naman po. Sigurado ka ba? Opo. Pasensya na po kung nag-aalala kayo sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. Utos sa akin ng senyorito na asikasuhin ka. Kaya kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Pwede rin po ba akong magtanong? Oo naman. Wala po bang asawa ang senyorito? Bakit po niya kailangan pa ng surrogate mother para lang magkaanak po siya? Hindi agad nakasagot si Manang Lucy. Huminga muna ito ng malalim bago ito sunod na sumagot. Muntik na siyang ikasal dati. Pero nung nalaman niya na ginamit lang siya ng babae dahil sa pera niya, nakipaghiwalay siya rito kahit mahal niya. Hindi niya po ba kayang patawarin ang babae? Mahirap iyon para sa senyorito.
Ang nanay niya mismo kasi, ganon din ang ginawa sa kanila ng papa niya. Ano pong nangyari? Pasensya na po at marami po akong tanong, Manang. Wala yung anuman. Sa palagay ko dapat mo ring malaman ang mga bagay-bagay rito sa mansyon dahil ilang taon ka ring namamalagi rito. Salamat po, Manang. Ano pong nangyari sa mga magulang niya? Kinuha ng nanay niya ang mga negosyo nila kapalit ng kustodiya ng senyorito nang maghiwalay sila. Pero dahil magaling na businessman ang papa niya, unti-unti rin silang nakabangon. Pero dahil sa ginawa ng nanay niya, ay nawalan siya ng tiwala sa mga tao. Nang makilala niya si Jade na dati niyang nobya, unti-unti siyang nagbago. Nakakalungkot lang at sa bandang huli, ito rin ang naging dahilan para lalong isarado ng senyorito ang puso niya. Ganun po ba lang nangyari? Pero ilang taon na po ba ang senyorito at kailangan na po niyang magkaanak? Ang bata pa po kasi ng itsura niya Nasa 30 anyos na ang senyorito. Sagot nito. Hindi pa po pala siya gaano katanda. Bakit gusto na po niyang magkaanak? Dahil iyon sa papa niya. Iyon kasi ang kondisyon ng papa niya bago ito pumanaw, na kailangan munang magkaanak ng senyorito bago makuha ang kumpanya. Ganun po pala. Sino pong may hawak ng kumpanya kung hindi pa ito hawak ng senyorito? Tiyuhin niya ang namamalakad ngayon. Nangako ang tiyuhin niya sa papa niya na ipapaubaya nito ang kumpanya at sa senyorito kapag nagkaanak na siya. Gusto kasi niyang makuha ang kumpanya dahil alam niyang pinaghirapan iyon ng papa niya. Nanahimik na si Christine. At least kahit paano ay may nalaman na siya tungkol sa lalaki. Kahit pa alam niyang pagkatapos niyang manganak ay hindi na sila makikitang muli. Hindi pa ba malamig ang tubig, Christine? Gusto mo bang initin ko pa ang tubig? Pukaw sa atensyon niya ng matanda. Hindi po, Manang. Ayos lang po ang timpla ng tubig. Kung ganon, sasabunin ko na ang katawan mo. Alok nito. Bigla naman siyang nahiya kaya tumanggi siya. Hindi na po, Manang. Kaya ko na pong sarili ko. Sigurado ka ba? Opo, Manang. Kung ganon, ilalabas na ako at ihahanda ko ng isusuot mo. Aalis na rin ako pagkatapos. Opo, Manang. Maraming salamat po. Sagot niya. Tumayo ang matanda at lalabas na sana nang muli niya itong tanungin. Manang? Lumingon sa kanya ang matanda. Alam na po ba ng senyoritong buntis ako? Masaya si Victor kung yon ang itatanong mo. Sagot nito. Napangiti naman siya. Hindi rin niya alam ang isasagot sa matanda at tila hindi naman ito naghihintay ng sagot. Tuluyang lumabas na lang ng banyo si Manang Lucy at napayakap na lang siya sa katawan niya habang iniisip ang mga natuklasan tungkol sa kanyang senyorito. Kabilang na ang pangalan nito. Victor palang pangalan mo, sungit. Bulong niya sa sarili habang nakangiti. Paglabas ng banyo ay dinatna ni Christine na nakaupo si Victor sa kanyang kama. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay bumalikwas ng tingin si Victor. Nagtaka naman siya sa reaksyon ng lalaki. At nang maalala niyang nakatapis lang pala siya ng tuwalya, ay mabilis siyang bumalik sa loob ng banyo. Pasensya na. Hindi ko alam na hindi ka pa pala nakakapagbihis. Lalabas ako. Magbihis ka muna. Sigaw ni Victor mula sa labas. Pagkatapos niyon ay narinig niya ang pagsarado ng pinto. Maingat naman siyang lumabas ng banyo. Nang makita niyang wala na nga sa kwarto si Victor, mabilis siyang nagbihis at inayos ang sarili. Pwede na po kayong pumasok, senyorito. Mahina niyang sabi matapos niyang pagbuksan ng pinto ang lalaki. Salamat. Sagot nito pero hindi pa rin ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Umupo si Christine sa dulong bahagi ng kama. Sa kabilang dulo naman niyon umupo si Victor. Nabalot sila ng katahimikan pagkatapos. Nagulat siya nang tumayo ang lalaki at biglang naglakad papunta sa aparador. Binuksan nito iyon at kinuha ang isang hair dryer. Matapos nitong isaksak iyon sa outlet sa gilid ng aparador, ay kinausap siya nito. Umupo ka rito, sa tapat ng salamin. Casual na sabi nito. Tahimik siyang tumayo at sumunod dito. Pag-upo niya ay pinaandar nito ang hair dryer at maingat na hinawakan ang basa niyang buhok. Pinilit naman niyang hindi ipahalata ang pagkailang sa ginagawa nito. Natahimik sila ulit at muli ay ang lalaki ang bumasag sa katahimikan
matapos nitong patayin ang hairdryer nang tuyo na ang buhok niya. Mas mainam kung patayuin mo agad ang buhok mo pagkatapos mong maligo para hindi mabasa ang likod mo at baka magkasipon ka pa. Mahinahon nitong sabi. Naiintindihan ko po, senyorito. Tipid na sagot niya. Pagkatapos na yon ay nakita niya ang lalaki na iniligpit ang hairdryer at ibinalik iyon sa orihinal niyong lugar. Pagkatapos ay umupo ito ulit sa kama at nanatili namang nakaupo si Christine sa harap ng salamin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang agad si Manang Lucy. Naiintindihan ko po. At kung may gusto ka rin kainin, sabihan mo lang ako. Natawa naman siya bigla. Hindi pa po ako naglilihi, senyorito. 2 linggo pa lang po akong buntis. Wika niya at napansin niya ang pagpula ng mukha ni Victor. Malay ko ba? Nakanguso nitong tugon, kaya lalo siyang natawa. Sasabihan ko po kayo kapag may gusto po akong kainin. Bakit po pala nandito kayo, senyorito? Tanong niya. Natahimik saglit ang lalaki. Tumikhim ito at pagkatapos at saka nagsalita. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa'yo. Tungkol sa mga nagawa ko nung unang mga gabi mo rito. Alam kong matagal na yung nangyari, pero gusto ko pa rin humingi ng pasensya. Nahihiya nitong sabi. Wala po yung anuman, senyorito. Alam ko naman pong lasing lang po kayo. Kahit na, masama pa rin sa parte ko na bigla na lang kitang pinasok sa kwarto mo. Pero maniwala ka, hindi ko yung sinasadya. Dito kasi ako natutulog nung maghiwalay kami ng girlfriend ko. Dahil ayoko mag-isa ron sa kwarto namin dati. Siguro nung gabing yun automatiko na lang na tumuloy ako rito dahil sa kalasingan ko. Seryosong paliwanag nito. Ayos lang po yun, senyorito. Hindi niyo po kailangan magpaliwanag. At isa pa po, wala naman po kayong masamang ginawa sa akin. Pero hihingi pa rin ako ng pasensya sa'yo. At gusto ko rin magpasalamat sa pagtulong mo sa akin nung gabing yun. Sinabi sa akin ni Manang Lucy ang lahat. Nakakahiya talaga. Huwag niyo na pong isiping yon, senyorito. Ginawa ko lang po ang dapat. Salamat kung ganun. Wika nito sabay tumayo at inayos ang damit bago muling nagsalita. Magpahinga ka na, Christine. Anito sabay ngiti sa kanya. Opo, senyorito. Nag-init ang mukha niya dahil sa bigla ang pagtawag ni Victor sa pangalan niya. Kinilig din siya dahil sa maganda nitong ngiti na matagal na niyang gustong makita. Noong gabing iyon ay hindi siya agad nakatulog dahil paulit-ulit na naglaro sa isipan niya kung paano sinabi ng lalaki ang pangalan niya habang nakangiti ito sa kanya. Unti-unting nagbago ang mga araw ni Christine. Malaya na siyang nakakalabas ng kwarto at talo ring naging maasikaso sa kanya si Victor. At kahit na hindi niya gustong bigyan ng kahulugan ang mga ikinikilos ng lalaki, ay hindi niya maipagkakailang nahuhulog na nga ang loob niya rito. Ngunit pilit niya iyong pinipigilan. Ulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili niya na ginagawa lang ni Victor ang mga bagay na iyon para sa magiging mga anak nito. Sapat na iyong dahilan para sa kanya at tapusin ang kahibangan niya tungkol sa lalaking nagugustuhan na niya. Gabi nang lumabas siya sa kwarto at bumaba sa kusina para kumain dahil bigla siyang nagutom. Pagkatapos niyang kumain ay agad na rin niyang hinugasan ang mga pinagkainan. Papanik na sana siya pero napahawak siya sa kanyang tiyan nang biglang sumakit iyon. Narinig niya ang mga nagmamadaling hakbang na papalapit sa kanya. May masakit ba sa'yo? Puro ng pag-aalalang tanong ni Victor nang nasa harap na niya ito. Ano pong ginagawa niyo rito, senyorito? Gulat niyang tanong. May narinig kasi akong ingay sa kusina. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagutom po kasi ako kaya bumaba ako. Bakit hindi mo nalang tinawag si Manang at nagpahanda ng pagkain sa kanya? May halong pagkairita ang naging tono nito. Sasagot sana siya pero muling sumakit ang tiyan niya. Ayos ka lang ba? Masakit ba ang tiyan mo? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Hindi po, senyorito. Nabigla lang po siguro ako dahil naparami ang kain ko. Sigurado ka ba? Opo, akyat na lang po ako at magpapahinga. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hahakbang na sana siya sa hagdanan pero nagulat siya nang bigla na lang siyang buhatin ni Victor. Kaya ko naman pong maglakad, senyorito. Natataranta niyang wika. Nag-aalala rin siya dahil mabigat na siya. Hindi biro ang inalaki ng tiyan niya sa paglipas ng mga buwan. Huwag ka nang tumanggi.
Isabit mo na lang ang mga kamay mo sa leeg ko para hindi ako mahirapan. Pero senyorito, Sumunod ka na lang, Christine. wika nito na puno ng otoridad kaya naman sumunod na lang siya. Maingat siya nitong binuhat at maingat rin itong binaba nang nasa harap na sila ng kwarto niya. Nahihiya naman siyang nag-ayos ng sarili pagkatapos. Maraming salamat po. Walang anuman. Matutulog ka na ba? Hindi pa naman po. May ipapagawa po ba kayo sa akin? Wala naman. Pero, pwede ka bang makausap? Opo, pasok po kayo. Aniyaya niya rito. Umupo sila sa magkabilang dulo ng kama. May gusto po ba kayong malaman, senyorito? Gusto ko lang malaman kung kamustang nararamdaman mo sa pagbubuntis mo. Okay naman po ako. Maasikaso rin pong lahat sa akin, lalo na po si Manang Lucy. Wala na po ako nanay, pero parang nanay ko na rin po siya sa sobrang pag-aasikaso niya sa akin. Maasikaso talaga si Manang Lucy. Kahit ako man, parang nanay na rin ang turing ko sa kanya. Magmula pa kasi nung bata pa ako ay siya na nagpalaki sa akin. Hindi na nga siya nakapag-asawa dahil sa pagtutok niya sa akin habang lumalaki ako. Matagal na po palang nasa mansyon si Manang Lucy? Oo. Ang tatay mo pala. Wala na po akong balita sa kanya eh. May iba na po kasi siyang pamilya. Ganun ba? May mga kapatid ka rin ba? Isang babae po. Nasaan na siya ngayon? Nakatira po siya sa tita ko. Gusto mo bang kunin ang kapatid mo? Hindi na po, senyorito. Babalikan ko rin naman po siya pagkatapos kong manganak. Wala sa sariling sagot niya. Natahimik naman si Victor dahil sa sinabi niya. Kaya naman nagsalita siya ulit para ibahin ang paksa. Paano niyo po nakilala si Mr. Boras? Ang tito kong kumuha sa kanya. Hindi na kaya ni Tito Ben ang demand ng kumpanya dahil sa edad niya. Kaya naman gusto na niyang ipagkatiwala sa akin ang kumpanya. Napilitan na siyang lumapit sa mga ganong tao para lang mabilis na ako magkaanak. Alam mo na siguro ang kwento kung bakit kailangan ko na magkaanak, hindi ba? Opo, naikwento na po ni Manang Lucy sa akin. Pasensya na po. Tinanong ko po kasi siya, kaya naman naikwento niya po sa akin. Hindi naman yung sekreto, kaya huwag ka na magalala. Hindi ko nga alam hanggang ngayon kung bakit gustong-gusto ng papa na magkaanak ako. At bakit kinailangan niya pa ang tulong ni Tito Ben para lang matupad lang yun. Siguro po, gusto lang ng papa ninyo na may makasama kayo sa buhay. Kahit pa hindi nyo maisipan na mag-asawa balang araw. Sa palagay mo? Opo, senyorito. Tipid niyang sagot. Ikaw, paano mo naman nakilala si Mr. Boras? Yumuko siya nang maalala ang mga nangyari sa buhay niya. Mahabang kwento po. Malungkot na sabi niya. Naramdaman niya ang paghawak ng lalaki sa kamay niya kaya nagulat siya. Makikinig ako kapag handa ka na, Christine. At kung may maitutulong ako sa'yo, sabihan mo lang ako. Salamat po, senyorito. Magpahinga ka na. Saan nito sa kabinitawan ng kamay niya bago lumabas. Nakaramdam naman siya ng saya sa unti-unti na nilang pagiging malapit sa isa't isa. Pagkalipas pa ng ilang buwan, ay maayos na ipinanganak ni Christine ang malusog na 2 batang lalaki at 1 batang babae. Nasa ospital sila ngayon at nagpapahinga siya ilang oras matapos ang kanyang panganganak. Kamukha niyo po siya, senyorito. Pagtukoy ni Manang Lucy sa batang lalaki na kalong ni Victor. Talaga po, Manang. Nakangiting tugon ng lalaki. Opo, matangos ang ilong niya kagaya ninyo. Wika ni Manang Lucy at mas lalo pang lumapad ang ngiti sa mga labi ni Victor. At ang maganda naman pong batang ito ay kahawig po ni Christine. Pagtukoy naman ni Manang Lucy sa batang babae na karga nito. At ang batang mahimbing na natutulog naman po na karga ni Delia ay parang pinaghalo ang itsura niyong dalawa ni Christine. Dagdag pa ng matanda. Si Delia ang isa sa kasambahay na kasama nilang pumunta sa ospital para tumulong sa pag-iingat sa bagong silang ng mga bata. Bigla namang umiyak ang batang kalong ni Victor. Akin na po siya, senyorito. Gutom na po siya siguro kaya padededehin ko po muna. Nanlalambot na wika niya at maingat namang inilapat ng lalaki ang bata sa mga bisig niya. Pagkatapos ay automatiko niyang itinaas ang damit at lumantad ang isa niyang dibdib. Napabalikwas naman sa ibang direksyon si Victor dahil sa gulat.
Napailing na lang siya habang nakangiti. Matapos niyang mapadede ang bata ay agad niya itong ibinalik sa ama. Gusto niya pang hawakan ang bata pero pinigilan niya dahil ayaw niyang lubos na mapalapit sa mga bata at alam niyang agad ding mawawala sa buhay niya ang mga ito. Pagkalipas ng ilang araw ay nakauwi na rin sila sa mansyon. Kalong-kalong ni Christine ang isang anak na mahimbing na natutulog. Nasa tabi naman niya si Victor na may karga ring bata. Nakaimanang Lucy naman ang isa pa. Sumalubong sa kanila si Grace na isa ring kasambahay. Hindi maipinta ang mukha nito kaya naman nagtaka siya. "Senyorito, may bisita po kayo." Nababahalang sabi nito kay Victor. Sino? "Si Miss Jade po. Nasa kwarto po siya, senyorito." Anong ginagawa niya rito? Galit na sabi nito at saka nito maingat na ibinigay ang kalong na anak kay Grace. Mabilis itong pumanhik sa kwarto nito. Nanigas naman ang katawan ni Christine sa kinatatayuan niya dahil sa narinig. Pagkatapos na yun ay bigla namang umiyak ang batang karga niya kaya napukaw nito ang atensyon niya. "Nako, nagugutom ka na ba?" Natatarantang tanong niya. Ilang minuto ang lumipas ay mabilis na bumalik si Victor sa harap nila matapos nitong marinig ang pag-iyak ng anak. Sumunod rin si Jade na nasa likod nito ngayon. Ano problema, Christine? "Hindi ko po alam, senyorito. Baka gutom na naman po siya." Ganun ba? Halika't sasamahan kita sa taas para mapadede mo na siya. Alok nito at sumunod naman siya. Pero hindi pa man sila nakakaalis ay tumigil bigla sa pag-iyak ang bata. "Anak mo ang mga batang yan, Victor?" Galit na tanong ni Jade nang humarang sa harap nila para hindi sila makaalis. Wala kang pakialam. Mabuti pa. Umalis ka na, Jade. Hindi ka na welcome sa bahay na to. Matigas na tugon ni Victor. "Pero Victor, pakinggan mo muna ako. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Hayaan mo muna ako magpaliwanag." Wala ka nang dapat ipaliwanag. "Hindi man sa akin galing ang mga batang yan, pero ituturing ko sila na parang anak natin. Kaya ituloy na natin ang kasal, mahal." Desperado nitong sabi. Hindi sinagot ng lalaki ang sinabi ng ex nito. Napuno naman ng lungkot ang dibdib ni Christine dahil sa mga narinig. Muling nagbalik sa kanyang isipan ang imahe ni Victor noong lasing ito at pumasok sa kanyang kwarto. Kung gaano ito nakakaawa habang tinatawag ang pangalan ng babaeng mahal nito. "Huwag mong sabihin papakasalan mong babaeng yan. Hindi mo na ba ako mahal, Victor?" Pagpapatuloy ni Jade. "Hindi po yan totoo, Miss Jade." Bigla ang sabat niya, kaya naman napatingin ang dalawa sa kanya. Christine. Mahinang sabi ni Victor. "Mahal pa po kayo ng senyorito at hindi niyo po ako papakasalan. Trabaho ko lang po na ipanganak ang mga anak niya at aalis din po ako kapag maayos na po ang kalagayan nila." Paliwanag niya para hindi mag-isip ng masama si Jade tungkol sa kanilang dalawa. "Talaga ba?" Masayang tanong ni Jade na tila nabuhayan ang pag-asa. "Opo." Pilit ang ngiting tugon niya. Muli namang umiyak ng malakas ang batang kalong niya kaya naman nataranta ulit siya. "Hayaan ko na po kayong makapag-usap." Wika niya at aakyat na sana pero biglang nagsalita ang lalaki. Iiwan mo rin ba ako, Christine? Malungkot na tanong nito. Nanlambot ang katawan niya sa narinig. Gusto man niyang hindi umalis ay hindi siya sigurado kung may karapatan siyang mamalagi sa mansyon kasama nito. Hindi siya sumagot at nanatili lamang ang mga mata niya sa lalaki. Uulitin ko, Christine. Iiwan mo rin ba ako? Kagaya ng ginawa ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Pero senyorito, hindi po ba tapos na po ang trabaho ko sa inyo? Kaya kailangan ko na pong umalis. Aalis ka ba? Kung pipigilan kita. Nagulat sa narinig si Christine. Pero, bakit niyo naman po yun gagawin? Dahil po ba naawa kayo sa akin? Paano kung hindi yun ang dahilan? Ano pong ibig niyong sabihin? Paano kung gusto na kita? Victor, ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ni Jade. Tumahimik ka na, Jade. Pakiusap. Alam ko ng lahat. Alam ko narito ka lang dahil palugin na naman ang negosyo ng papa mo. Baling nito kay Jade. Hindi yan totoo. Pagsisinungaling nito. Wala ka nang maitatago sa akin, Jade. Kaya pakiusap. Umalis ka na lang at huwag ka nang babalik pa rito.
Pero... At hindi na naituloy ni Jade ang sasabihin dahil tinalikuran na ito ng lalaki. Wala na itong nagawa kundi galit na umalis sa mansyon. Pag-alis ng babae ay binalingan siya ni Victor. Sagutin mo ako, Christine. Iiwan mo ba talaga ako? Pero ang akala ko po, senyorito, hindi niyo na po ako kailangan dahil tapos na po ang trabaho ko. Narinig mo naman ako, di ba? Gusto na kita. Hindi dahil sa may mga anak na tayo. Nahulog ng loob ko sa'yo, Christine. May karapatan ba akong tanggapin ang pag-ibig mo, senyorito? Bakit naman hindi? Yun kung gusto mo rin ako. Gusto mo ba ako, Christine? Nangilid ang mga luha ni Christine bago sumagot. Matagal na po. Pag-amin niya, maingat siyang niyakap ng lalaki. Tuluyan ang nahulog ang mga luha niya dahil hindi niya lubos maisip na darating ang panahon na magugustuhan din siya nito. Isang gabi, habang pinapatulog ni Christine ang mga anak sa nakasadyang kwarto ng mga ito, ay pumasok si Victor. Natutulog na ba sila? Mahina na itong tanong. Opo, senyorito. Bulong niya. Sumimangot ito kaya naman nagtaka siya. Kailan ba ako tatawagin sa pangalan ko, Christine? Pero, ano po kasi, nahihiya niyang sabi. At huwag ka na rin magpo at opo. Tumikhim siya bago ulit nagsalita. Naiintindihan ko, Victor. Sagot niya kahit alangan pa siya. Ngumiti naman si Victor dahil doon. Kunin mo. Alok nito at saka iniabot ang isang maliit na papel sa kanya. Ano ito, Victor? Tingnan mo. Sumunod naman siya at nanlaki ang mga mata niya sa mga nakitang numero sa tseke. Pero napakalaking halaga nito, Victor. Kailangan mo yan para mabayaran mo na mga pagkakautang mo. May kaunting utang pa ako pero sobra-sobra naman to. Bayad na ako kay Mr. Boras kapalit ng pagtatrabaho ko bilang surrogate mother ng mga bata. At kapag tinanggap ko to, sa'yo naman ako magkakautang ng malaki ngayon. Sino nagsabing pinapautang kita, Christine? Ibinibigay ko yan sa'yo bilang pasasalamat na rin. Dahil ligtas mong naipanganak ang mga anak natin. Isa pa, alam kong kailangan yan ng kapatid mo. Pero Victor... Huwag ka nang makulit, Christine. Tanggapin mo na lang yan para sa akin at para sa mga anak natin. Salamat. Sumusukong wika niya at saka ito niyakap. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang nagkamabutihan ang loob nila ni Victor. Masaya rin nilang sinusubaybayan ang bawat araw na unti-unting lumalaki ang kanilang mga anak. Naisipan niyang tawagan ang kapatid na bigla niyang na-miss, ngunit hindi ito sumasagot. Ano kayang nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Nang ilang araw ng ganoon ay lalo na siyang tinubuan ng kaba. 3 araw na pero hindi pa rin niya matawagan ang kapatid. Hanggang isang araw ay di kilalang numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Hello? Sino to? Tanong niya sa kabilang linya. Kilala mo naman siguro ang boses ko, hindi ba? Sagot nito. Tama ito. Kilala niya nga ang tinig nito. Sigurado siyang ito si Jade, na ex-girlfriend ni Victor. Ano pong kailangan niyo? Magalang na sagot pa rin niya kahit na nag-uumpisa na siyang kutuban ng masama sa biglaan nitong pagtawag. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasa labas ang mga sundo mo. Sumunod ka na lang sa kanila para walang mangyaring masama sa kapatid mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Lalo pang lumakas ang kabog sa dibdib niya. Narinig mo naman ako, di ba? Alam ko kung nasa ng kapatid mo at kung gusto mo pa siyang makita ulit, ay lumabas ka na lang at huwag ka ng maraming tanong. Huwag mo na rin subukang magsumbong sa mga pulis o kay Victor dahil sisiguraduhin kung hindi mo na ulit makikita ang kapatid mo. Banta nito at saka tinapos ang tawag. Naguguluhan siya sa mga nangyayari kaya naisip niyang sumilip sa bintana. Nagulat siya nang makitang may itim na van na naghihintay sa labas ng mansyon. Pamilyar na sa kanya ang sasakyan na yun. Wala sa oras na iyon si Victor kaya naisipan niya itong tawagan pero hindi ito sumagot. At nang maisip niya na baka nasa panganib na talaga ang kanyang kapatid, ay napilitan siyang sumunod na lang sa mga sinabi ni Jade. Pero bago siya umalis, ay sumulat siya ng liham para kay Victor. Pangako, babalik ako. Iyon lang ang laman ng sulat dahil ayaw niyang mag-alala ng todo ang lalaki.
Iniwanan niya ang sulat sa ibabaw ng maliit na aparador sa kwarto ng mga anak. Bago siya lumabas ng kwarto, ay hinagkan niya muna ang mga noo ng mga anak. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya sa di kalayuan si Manang Lucy, kaya tinawag niya ito. Manang Lucy, may sasabihin po ako. Ano yun, Christine? Kayo na muna pong bahala sa mga bata. Aalis lang po muna ako. Pero saan ka pupunta at this oras na ng gabi? May pupuntahan lang po ako. May nangyari ba, Christine? Wala po, Manang. Babalik din po kagad ako. Pagsisinungaling niya. Kung ganun, mag-iingat ka. Opo, salamat po. Sagot niya at saka naglakad palabas ng mansyon. Pagpasok niya sa van ay inaasahan na niya na makikita sa loob niyon si Mr. Boras. Kaya naman agad niya itong tinanong. Nasaan ang kapatid ko? Hinay-hinay lang, Christine. Marami akong oras para sagutin ka at malayo-layo rin ang kailangan nating ibiyahe. Una sa lahat, ibigay mo muna sa akin ang cellphone mo. Utos nito. Sumunod na lang siya. Ano pa bang kailangan mo sa amin? Hindi ba't bayad na ang utang ko sa'yo? Tama ka. Binayaran na ng senyorito ang utang mo sa akin. Kung ganun, bakit mo pa ito ginagawa? Ibang kliyente ko naman ang may gustong kunin kita, Christine. Ano ba kasing ginagawa mo at mabenta ka sa mayayamang tao? Sabi nito at saka tumawa. Hindi na ako magtatanong pa. Sabihin mo na lang naligtas ang kapatid ko. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko pa siya kaya walang nangyayaring masama sa kanya. Sagot nito. Kahit paano ay gumaan ang kanyang dibdib. Habang nasa biyahe ay tahimik na lang siyang nagdasal na sana ay maayos na matapos ang lahat. Samantala nung makalabas si Christine sa mansyon ay iyon namang tahimik na pagpasok ni Jade. Dumiretso siya sa kwarto ni na Victor at Christine at nang wala siyang napala roon ay sunod niyang pinuntahan ang kwarto ng mga bata. At di sinasadyang nakita niya ang sulat sa ibabaw ng aparador. Kinuha niya iyon at binuksan. Habang binabasa ang sulat ay saka naman pumasok si Manang Lucy na karga ang isang bata. Mabilis niyang itinago ang sulat sa likod. Ano pong ginagawa mo rito, Miss Jade? Tanong ng matandang kasambahay sa kanya. Gusto ko makausap si Victor, pero parang wala yata siya. Kaya naman naisip kong bisitahin ang mga anak niya. Palusot niya. Pauwi pa lang po ang senyorito. Ganun ba? Ihintayin ko na lang siya sa baba. Sagot niya at saka mabilis na lumabas mula sa kwarto habang palihim pa ring itinatago ang sulat. Hindi nagtagal ay dumating si Victor. Agad itong nilapitan ni Jade, ngunit sinamangutan lang siya ng lalaki. Ano namang ginagawa mo rito, Jade? Namiss lang kita, Victor. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka nang babalik pa rito? Pero Victor, ganun na lang ba kadali para sa iyong tapusin ang relasyon natin? Oo, Jade. At dahil yun kay Christine, naging madali ang paglimot ko sa'yo dahil sa kanya. Bakit ang laki ng tiwala mo sa kanya? Kilala mo ba talaga siya ng lubusan? Nakataas ang isang kilay na tanong niya sa lalaki. Kahit mas matagal kitang nakasama, mas magkakatiwalaan ko pa rin si Christine kaysa sa'yo, Jade. Kaya pakiusap, umalis ka na lang. Naglakad si Victor paakyat ng hagdan pero napatigil ito nang makitang pababa naman si Manang Lucy. Manang, si Christine at ang mga bata po. Tanong nito sa matanda. Natutulog po sa taas ang mga anak ninyo. Si Christine naman po ay umalis. Saan po siya pumunta? Hindi niya po sinabi, senyorito. Iyan ba ang pinagkakatiwalaan mo, Victor? Bigla na lang nawawala? Napangisi na lang siya nang hindi siya pinansin ng lalaki. Wala po ba siyang ibang sinabi? Patuloy na tanong ni Victor kay Manang Lucy. Sabi niya po ay babalik din siya agad. Baka tumakas na siya dahil tapos na ang trabaho niya. Ilang oras na rin kitang hinihintay pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Ibig sabihin lang nun, hindi na siya babalik, di ba? Manahimik ka na, Jade. Galit na banta nito sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kilala kita, Victor. Malamang ay binigyan mo siya ng malaking halaga. At kung umalis siya matapos mong gawin yon, hindi ba ang ibig sabihin lang nun ay tumakas na siya kasi hindi na rin siya nagpaalam sa'yo? Nang talikuran siya ni Victor ay umalis na rin siya sa mansyon. Kinuha niya ang sulat mula sa bag at pinagpupunit iyon bago muling ibinalik ang mga piraso sa bag. Pwede ko po ba kayong makausap, Miss Jade?
Biglang sulupot ni Manang Lucy. Tungkol saan? Gulat niyang tanong. Kanino pong papel ang pinagkupunit ninyo? Kanina ko pa po kasi napansin na tinatago niyo yon mula pa nung nasa kwarto tayo ng mga bata. Ngumisi si Jade bago sumagot sa matanda. At ano namang pakialam mo? Sulat po ba ayon ni Christine para sa senyorito? Matapang na tanong ni Manang Lucy. Tiningnan niya ng masama ang matanda. Itiko mo yung bibig mo, tanda. O baka gusto mo ring matulad sa ginawa ko kay Christine? Gusto mo rin bang mapaalis sa mansyon na to? Pagbabanta nito. Anong ibig mo sabihin? Galit na tanong ni Victor sa di kalayuan. Hindi niya alam na naroon pa ito. Tinatanong kita, Jade. Anong ginawa mo kay Christine? Victor, magpapaliwanag ako. Nauutal na tugon niya. Mabilis na lumapit si Victor sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Sabihin mo lahat ng ginawa mo. Maotoridad na utos nito. Dahil na-corner na ay napilitan siyang umamin sa ginawa. Halos itapon siya ni Victor dahil sa narinig, kaya pinigilang na lang niya ang sarili na umiyak. Sa kabilang banda, nang makarating na sina Christine sa isang maliit na bahay sa isang liblib na lugar, ay hinila siya ni Mr. Boras papasok doon. Pagpasok nila ay agad niyang nakita ang kapatid na nakaupo sa sulok ng bahay. Ate Christine! Bulalas ni Colleen at saka ito patakbong yumakap sa kanya. Colleen, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Natataranta niyang tanong habang pinapasadahan ng tingin ang katawan ng kapatid para tingnan kung may sugat ito. Hindi ate, pero natatakot ako. Garalgal ang boses na sabi nito kasabay ng panginginig ng katawan. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka nila. Kalma ka lang, Christine. Hindi naman namin kayo sasaktan basta sumunod lang kayo sa amin. Pwera na lang kung iyon ang gusto ng kliyente namin. Nakangising saad ni Mr. Boras bago tumawa na nakakasuklam. Itinago naman niya ang kapatid sa kanyang likuran. Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Puno ng galit na tanong niya. Malalaman niyo rin. Tipid nitong sagot. Pagkatapos nun ay ipinasok sila ng mga tauhan ni Mr. Boras sa loob ng isang maliit na kwarto. Umupo si Christine sa isang sulok at sa kanya pinahiga ang kapatid sa kanyang mga binti. Ligtas kaya tayo makakauwi, ate? Mahinang tanong ni Colleen. Iyan ka na naman at nag-iisip ng masama, Colleen. Siyempre ligtas tayong uuwi. At isa pa, ipapakilala pa kita sa 3 pamangkin mo. Napaupo nang wala sa oras si Colleen dahil sa narinig. Nagsalubong ang mga kilay nito. Marahil ay dahil hindi nito maintindihan ang kanyang sinabi. Anong ibig sabihin mo, ate? Nagtataka nitong tanong. Humiga ka ulit, Colleen. Sasabihin ko lahat sa iyo ang mga nangyari sa akin sa loob ng mahigit 1 taon. Inumpisahan niya ang kanyang kwento nang mapunta siya sa mansyon at tahimik na nakinig sa kanya si Colleen. At nang maikwento na niya ang tungkol sa pagbubuntis, ay narinig niya ang paghikbing nito. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang mga nangyari sa iyo, ate? Tanong ni Colleen matapos siyang magkwento. Huwag ka na mag-alala, Colleen. Tapos na yun lahat at sinisigurado ko sa iyo na masaya ako sa lahat ng mga nangyari sa akin. Malalaman mong nagsasabi ako ng totoo mo na si Victor at nakita mo na ang mga anak namin. Yun ay kung makikita pa natin sila. Malungkot nitong sabi. Hindi tayo papabayaan ni Victor. May tiwala ako sa kanya. Buong kumpiyansang wika niya. Mahina namang natawa si Colleen. Talaga yatang nahulog na ang loob mo sa Victor na yun, ate. Halata ba? Oo naman. Gwapo ba siya kaya nagustuhan mo? Sobra. Tipid niyang sabi at sa kanya naramdaman ang pag-iinit ng kanyang muka. Nagkabiruan pa silang magkapatid at kahit paano ay lumuwag ang loob niya kahit na nasa hindi sila magandang sitwasyon sa kasalukuyan. Umidlip ka kahit paano, Colleen. Babantayan kita. Wika niya rito. Pero paano ka, ate? Okay lang ako. Matulog ka na. Mahabang oras ang lumipas at hindi niya namalayan na nakatulog din siya sa sobrang pagod. Sunod-sunod na mga putok ng baril ang bigla niyang narinig, kaya naman napamulat siya sa mga mata. Nagising din si Colleen dahil sa ingay at saka sila pareho naging alerto sa kanilang paligid. Sumiksik sila sa isang sulok
at sa kanya niyakap ang kapatid para protektahan ito. Nang tumigil na ang putukan, ay bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Lalong itinago ni Christine ang kapatid sa likuran niya. Nanginginig ang katawan niya sa sobrang takot. Nanlambot siya at muntik pa siyang matumba nang makita ang pagpasok ni Victor sa kwarto. Nasalo siya ng lalaki bago siya bumagsak sa sahig. "Victor," mahinang sambit niya sa pangalan nito. Ayos ka lang ba, Christine? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. Huwag ka nang umiyak, Christine. Nandito na ako. Ligtas ka na ngayon. Wika nito kaya lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Luha iyon ng kagalakan dahil sa wakas ay dumating ito para iligtas siya. Hindi siya nito binigo. Nang makabalik sila sa mansyon, ay pinatuloy nila si Colleen sa isa sa mga kwarto roon. Nang masigurong nagpapahinga na ang kapatid, ay bumalik na si Christine sa kwarto ng mga anak kung saan naghihintay sa kanya si Victor. Pagpasok niya sa kwarto, ay nadatnan niyang nakaluhod si Victor sa gitna. May hawak itong maliit na kahon kung nasaan ang isang singsing na sobrang kinang dahil sa laki ng diamante nito. Napatakip siya ng bibig sa gulat. Unti-unti siyang lumapit sa harap ni Victor at nag-umpisa nang mamuo ang mga luha sa mga mata niya. Christine, alam kong magulo pang emosyon na nararamdaman mo sa kasalukuyan. At marahil, pagod ka na rin dahil sa sobrang dami nangyari sa'yo ngayong araw. Pero gusto ko nang marinig ang sagot mo. Gusto kong maging opisyal ka ng maging akin mula sa mga oras na to. Ipinapangako ko rin poprotektahan kita at ang mga anak natin. Christine, papayag ka bang pakasalan ako? Puno ng pagmamahal na tanong nito. Tuluyan nang nahulog ang mga luha mula sa mata niya. Hindi niya inaasahan ang proposal nito at hindi niya lubos maisip na may isang tao magmamahal sa kanya na katulad ni Victor. Umaapaw ang emosyon niya pero pinilit niyang ayusin ang kanyang sarili. Lumapit siya rito para ibigay ang sagot niya sa tanong nito. "Oo, Victor, pakakasalan kita." Masayang sagot niya. Nakita niya ang paglapad ng ngiti ng lalaki bago nito kinuha ang kanyang kamay at saka isinuot sa kanyang palasingsingan ng singsing. Pagkatapos ay tumayo ito at mahigpit siyang niyakap. Mahal kita, Christine. Pahayag nito. "Mahal din kita, Victor." Sagot niya bago sila nagsalo sa isang matamis na halik. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal din ang dalawa. Masaya silang nagsasama sa mansyon kasama si Colleen na kanila na ring pinatira sa mansyon. Si Victor na rin ang umako sa pagpapaaral dito at sinuklian naman iyon ng matataas na marka ni Colleen. Nakakulong na rin si Jade at ang buong grupo ni Mr. Boras. Sinigurado ni Victor na hindi na makakalabas ang mga ito ng basta-basta dahil sa ginawa ng mga ito sa kanya. Lalo na rin lumaki ang kumpanya ni Victor na ito na rin ang presidente sa kasalukuyan. Naging mabuti ring ina si Christine dahil sa tulong ni Manang Lucy na tinuruan siya ng maraming bagay tungkol sa pag-aalaga ng bata. Wala man ang kanyang ina, ay nagsilbi namang kahalili nito si Manang Lucy. Kaya lubos siyang nagpapasalamat sa mga tulong nito sa kanilang magkapatid. 8 years later. Narinig mo naman ang wish ni Victoria kanina. Nakangising sabi ni Victor kay Christine habang nagpapahinga sila sa balkonahe ng kanyang silid. 9th birthday ng triplets ng araw na yon at nagkaroon sila ng masayang salo-salo kasama ang malalapit na kaibigan at kamag-anak. Pagod na pagod nga siya kaya naisipan niyang tumambay muna sa balkonahe para magpahinga. Ngunit parang iba ang ideya ng kanyang asawa. "Tumigil ka nga. Kay Victoria pa nga lang natuturete na ako sa kaartehan. Dadagdagan pa." Pambabara niya sa asawa. Paano ba naman ay kapatid ang hinihingi ng isa sa triplets bilang birthday wish? Di lalaking buuin natin para naman sure na hindi mag-iinarte. Hindi mag-iinarte. Pero kasing kulit at pang-inis naman ni na Christian at Christoph. Mabait ang mga yun kahit makulit. Tsaka nakita mo naman ang lahi natin. Napakaganda at gwapo. Sayang naman kung hindi pararamihin. Ani Victor, hindi bale sana kung ikaw ang manganganak, ano? Inirapan niya ito. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya pa rin nalilimutan ang hirap sa panganganak sa triplets. Tutulungan naman kita sa abot na makakaya ko, mahal ko.
Pagbigyan na lang natin ng mga bata para naman sumaya sila. Sila ba talaga? Parang mas magiging masaya ka eh. Nakangiwing sabi niya. Natawa ang lalaki at nagsumiksik sa kanya. Maya-maya pa, ang harutan nila ay nauwi sa mainit na tagpo. At hindi talaga ito pumayag na wala silang mabuo ng gabing iyon dahil inabot sila ng umaga sa labing-labing. Makalipas lang ang ilang buwan ay nakaramdam na si Christine ng symptoms ng pagbubuntis kaya agad siyang nagpa-check up. Napakagaling mo talaga. Yan na, magiging tatay ka na naman. Anya sa asawa matapos nilang magpunta sa ospital at malamang positibo nga siya sa pagbubuntis. Tutuwa ang triplets nito. Ngiting-ngiting sagot ni Victor. At huwag kang mag-alala. Magdadagdag pa tayo ng 5 kasambahay para siguradong wala ka nang gagawin. Ang OA nito? Natatawang wika niya. Isa lang naman ang madadagdag sa pamilya. Bakit ka kukuha ng 5 kasambahay? Sure ka bang isa lang yan? Nakangising tanong ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata niya. Hoy, huwag kang magsasalita ng ganyan ah. Hindi mo alam kung gaano kahirap magdala ng triplets sa loob ng 9 na buwan. Sa huling trimester ko, parang gusto ko nalang mahiga sa kama at hindi na umalis sa bigat ng tiyan ko eh. Mahal, kumalma ka muna. Natatawang sabi ni Victor. Nagbibiro lang ako. Siyempre, isa lang yan. Ngunit mali ang asawa niya dahil makalipas ang ilang buwan ay nakita sa ultrasound na kambal ang magiging anak nila. Ano ba namang similya ang meron ka? Bakit naman sa isang gawaan ay mahigit sa isa ang kayang gawin? Nanlulumong tanong ni Christine sa asawa. At least, hindi quintuplets, hindi ba? 5 kasambahay pero kambal ang aalagaan. Pagpapalubag loob ni Victor sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung matutuwa siya o maiinis. 2 beses lang akong manganganak, pero 5 na agad ang anak natin. Hindi pa rin makapaniwalang sabi niya. Siguro naman sapat na to, Victor. Sapat na mahal. Nakangiting sabi ng lalaki at saka siya hinalikan sa noo. Ilang buwan pa ang lumipas at ligtas naman niyang naisilang ang kambal na babaeng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang triplets sa mga bagong kapatid. Nakakatuwa at may mga baby na naman sa mansyon. Ani manang Lucy. Kaya nga po manang magkakagulo na naman tayo rito. Tugon niya. Iyon nga ang masaya, hindi ba? Nakangiting sabi naman ng matanda. Sumang-ayon siya roon. Masaya naman talaga kapag may makukulit na batang nagtatakbuhan sa mansyon. Finally, hindi na lang ako ang babae. Nakangiting sabi ni Victoria habang mahinang sinusundot ang pisngi ng isa sa kambal. Ate Vic, kamukhang-kamukha mo sina Vienna at Venice nung baby ka pa. Malambing na sabi niya sa anak. Talaga, Mommy? Kumikinang ang mga matang tanong ni Victoria sa kanya. Oo anak, ganyan na ganyan ka-cute. Parang mas cute sina Vienna at Venice, Mommy. Sabat ni Christoph para inisin ang kapatid. Dahil pikon si Victoria ay agad itong lumabi. Mommy Christoph, tigilan mo na si Vic. Sermon niya sa isa pang anak. Huwag na kayong mag-away at magkakamukha naman kayong 5. Pare-pareho kayong magaganda at gwapo dahil sa amin kayo galing ng mami ninyo. Singit ni Victor. Nakangiting napapailing na lang si Christine. Ngayong may mga bagong miyembro ang kanilang pamilya, ay kailangan niyang mas habaan ang kanyang pasensya. Pero kahit maingay at magulo, ay wala siyang reklamo. Iyon ang gusto niya. Maingay at magulo, pero masaya. Dahil alam niyang kapag nagsilakihan ang mga anak niya, ay aalis din ang mga ito sa poder niya. Kaya ngayon ay i-enjoyin niya ang pagiging mommy, habang sa kanilang mag-asawa pa umiikot ang mundo ng mga ito. At sa pagtanda niya, ay hindi rin siya nangangamba, dahil naroon ang asawa niya, para samahan siya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.